Nakikita ng anak na babae ng bilyonaryo. Naghahalongkat ang katulong sa basurahan. At kumuha ng isang ginamit na kondom. Pagkatapos, tumawag ang katulong sa kanyang kapatid na lalaki. At makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa artificial insemination. Gusto niyang magdalang tao ng anak ng bilyonaryo. Ngunit hindi niya inasahan. Nakita ng anak na babae ng bilyonaryo ito. Ngunit hindi niya agad sinabi ang katotohanan. Kinabukasan, dumating ang katulong sa ospital para sa fertilization. Nakatayo si Shen Yu sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan. Dahil nagbigay siya ng suhol sa doktor na nagsagawa ng operasyon. Pinalitan niya ang kondom ng sa manggagawa. Sa puntong ito, walang kaalam-alamang katulong. Siya ay patuloy na nangangarap tungkol sa pangarap na yumaman. At pagkatapos na magbuntis, humiling ng pahinga ang katulong. Nagulat ang bilyonaryo nang malaman na buntis ang katulong. Dahil mayroon silang hindi malinaw na relasyon sa isa't isa. Alam nilang nag-iisa pa ang katulong. Bakit siya nagbuntis? Kaagad na nagtanong ang chairwoman. Kanino ang batang nasa tiyan na ito? Hindi mo na kailangang mag-alala. Sa madaling salita, ang batang nasa tiyan ko ay isang maswerteng bata. Kung ganoon. Kung ganito na, hindi na ako dapat manatili dito. Kailan ka aalis? Nag-resign ako habang buntis. Kahit na tayo'y magkamag-anak, kailangan nating maging malinaw sa usapan. Kailangan mong bayaran ako ng $200,000. Bayad sa pagbubuntis. Ano? Nang dumating ka rito bilang katulong. Dahil ikaw ay kamag-anak namin. Ang nanay ko ay nagbigay ng kalahating taon na sahod para sa iyo. Upang makabayad ka sa utang ng asawa. Sa buwang ito, 2 araw ka lang nagtrabaho. Ngunit nakatanggap ka na ng sahod. Kung nais mong kalkulahin ng malinaw. Magbibilang tayo ng maigi. Shen Yu. Ikaw ay isang batang babae lamang. Ano bang alam mo? Wala pang sinasabi ang mga magulang mo. Anong karapatan mo para makipag-usap sa akin? Tama si Shen Yu. Hindi lang iyon. Nagdala ka pa ng boyfriend mo dito. Ninakaw mo ang mga binili ng nanay ko. Mga pagkaing masustansya. At pati na rin ang relo ng tatay ko. Ibinigay mo lahat ito sa kuya mo. Hindi ba gusto mong magkwenta? Kung gayon, hayaan mong bayaran ito ng kuya mo. Ang babaeng ito. Ano bang pinagsasasabi mo, Shen Yu? Wala tayong kamera sa bahay. Anong ebidensya meron ka? Bakit mo nasabi yan? Tatawag ako ng pulis. May kamera ba o wala? Malalaman ng pulis pagdating nila. Ikaw. Ano ang balak mong gawin? Gusto mo bang saktan ang anak na babae ko? Huwag kang maging labis. May sinabi bang mali si Shen Yu? Tatay, nanay. Kung ngayon ay gagawa sila ng masama sa akin, hintayin mo ang pagdating ng pulis. Dahil mas mabigat ang magiging kaso nila. Ayos lang. Hindi ko na kailangan ng pera mo. Napakawalang hiya ninyo, pero maghintay kayo. Darating ang araw. Magsisisi kayo sa mga ginawa ninyo ngayon. Ikaw. Sama na. Ikaw. Hindi lang siya tumulong, kundi gumanti rin siya. Hintayin muna natin ang panganganak ni Tangmin. Nung panahong iyon, sila lang dalawa ang babagsak sa impyerno. 10 buwan nang lumipas. Nanganak na si Tangmin ng isang batang lalaki. At ang bata ay wala pang 1 buwan. Agad niyang dinala ang sanggol sa bahay ng bilyonaryo. Gusto ni Tangmin na managot sa kanya ang bilyonaryo. Chairman Shen. Ito ang anak ko na isinilang ko para sa iyo. Siya ang anak ng pamilyang Shen. Nanay. Kumusta ka na? Imposible. Anong kalokohan yan? Bakit ganon? Ayaw mo bang tumanggap? Napaka-uwi mo naman. Oh Diyos ko, talagang nahihirapan ako. Ama ng batang ito. Hindi siya tumatanggap sa anak. Gusto mo bang ako nalang mag-alaga sa anak? Anong nangyayari? Ano ba talagang nangyari? Nanay, kalma lang. Huwag kang magalit. Ang batang ito ay hindi anak ng tatay. Asawa ko. Pakinggan mo ako. Hindi ako makakabuo ng anak kay Tangmin. Inuusig mo ako. Asawa ko. Siguradong wala akong ginawang masama sa'yo. Anong ikinababahala mo? Gusto ko lang makita ang bata. Sinasabi mong ang batang ito ay anak ng tatay ko. May ebidensya ka ba? Tumingin ka na lang. Ang batang ito ay kamukha ng iyong ama. Ang batang ito ay anak niya. Ako ang nagsilang sa batang ito. Hindi ko ba alam kung sino siya?
Ito ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Shen. Si Ginoong Shen, dapat mong ipasa ang karapatan sa pamana ng kumpanyang Shen sa aking anak na lalaki. Tama iyon. Huwag kang humangal. Huwag kang magsinungaling dito. Bouncer. Ilabas mo sila para sa akin. Huwag mo akong galawin. Asawa. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko kayang gawin ang ganitong kabaliwan. Naniniwala ako sa iyo. Ano ang klaseng tao ka? Ako ang pinaka nakakaunawa. Hindi ko akalain na kayang gawin ni Tang Min ang ganitong kalupitan nang siya ay dumating para humingi sa akin. Dahil lamang sa kanilang relasyon sa pamilya. Dahil dito, tinulungan ko siya. Hindi ko hinihingi ang kapalit. Pero, dapat siyang magpasalamat. Maling-mali, asawa. Hindi ito ang iyong kasalanan. Ama, ina, sa ganitong uri ng tao, walang dahilan para makipag-usap. Tama nga. Malinis tayo. Inay, lalabas ako sandali. Hindi tayo pwedeng tumanggi. Kailangan natin ng ebidensya. Shen Yu. Narito na ang resulta ng pagsusuri. Ibigay mo sa akin. Hindi talaga anak ng asawa ko. Ang batang ito ay isang bastardo. Nagsinungaling si Tang Min. Tama si Daimei. Ang batang ito ay hindi anak ko. Ginoong Shen, ako. Tingnan ninyo. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin nilang aminin. Alam ko na. Lahat ay dahil kay Daimei. Nagsasama siya ng loob sa akin. Natatakot siya na ang anak ko ay magmamana ng kayamanan ng pamilya Shen. Ang sasama nila, hindi sila karapat-dapat sa kanilang kayamanan. Ngayon, sama-sama tayong lumaban para kay Tang Min at makamit ang katarungan. Hindi pwede, asawa ko. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon na ang araw ng pagbagsak ng pamilya Shen. Ang bata, siya ang anak ng Chairman Shen. Tumigil kayong lahat, ang bata ay hindi anak ng aking ama. Kinuha ko ang buhok ng bata, at nagpa-DNA test ako. Narito na ang resulta ng pagsusuri. Ang batang ito ay hindi anak ng aking ama. Ano? Pwede ko bang makita? Ulat ng DNA testing. Ang batang ito ay hindi anak ni Chairman Shen. Imposible. Niloko nila tayo. Pinagtakpan nila ito. Ang resulta ng pagsusuring ito, tiyak na peke. Kumuha ka ng peking ulat para takutin kami. May backup akong kopya. Ang batang ito ay hindi anak ng ama ko. Iyan ang totoo. Alam kong hindi ninyo ito aaminin. Kaya't, nagayos kami ng appointment sa doktor. Dito siya para mag-check up. Bukod pa, dumating na ang doktor. Ang taong ito, siya si Dr. Trin. Siya ay isang magaling na doktor ng gene testing facility. May papakita niya sa lahat. Tama, alam ni Dr. Trin ang bagay na ito. Nag-volunteer siya dito para mag-examine sa akin. Narito ang aking lisensya bilang doktor. Maari itong tingnan ng lahat. Walang problema sa on-site na pagsusuri. Hayaan mong suriin ng doktor. Suriin ng doktor. Sandali lang. Maaari tayong magkasundo muna. Kung may makita ang doktor, ang batang ito ay anak ng ama mo. Hindi mo maaring tanggihan ang responsibilidad. Oo. Huwag mag-alala, inay.
Matapos ang pagsusuri, ang anak na lalaki ni Tangmin at si Pangulong Shen ay pag-aari. Relasyon ng ama at anak. Nandito na ang resulta ng pagsusuri, ang anak ni Chairman Shen at ni Ginang, Tangmin, ay kabilang sa sangay ng dugo. Nakarinig na ba ang lahat? Ang batang ito ay anak ni Chairman Shen. Imposible, ang katotohanan ay sa wakas ay nahayag na. Pamilya Shen, ang pagkakakilanlan ng batang ito ay dapat makilala. Sila ay napakasama. Sandali lang. Sa nakaraang buhay, si Tangmin ay nakipagkita din sa doktor na ito. Buti na lang na nakapaghanda ako. Sigurado ka ba? Totoo ba ang resulta ng pagsusuring ito? Siyempre. Lahat. Hindi nagkamali ang pamilya Shen. Ang batang ito ay talagang hindi anak ng tatay ko. Dr. Zing na ito. Nagsasabi siya ng kasinungalingan. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo pa rin bang aminin? Ako, sasabihin ko sa iyo, pinapapunta ko rito ang pinakamagaling na doktor sa Beijing. Kayang magpatotoo. Guru Fang, bakit nandito ka rin? Sinira mo ang reputasyon ng ospital. Kumuha ka ng pera at malinaw na nanloko. Hindi totoo, nagbayad ako kay Dr. Trin. Hindi ako nanloko. Dr. Trin, sabihin mo, ang batang ito ay hindi anak ni Chairman Shen. Lahat ay dahil sa inyo. Baliw ka ba? Ang batang ito ay anak ni Chairman Shen. Si Dr. Trin ay gumawa ng pekeng dokumento. Kaya hayaan nating suriin ni Dr. Fang. Upang makita ng lahat ang katotohanan. Sige. Suriin na lang natin, Shen Yu. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maaaring pekeng resulta. Maghihintay pa tayo ng 3 oras para sa resulta. Handa akong maghintay. Sino pa ang kayang maghintay para sa resulta? Handa kaming maghintay. Maghihintay tayong lahat ng may pagtitiis. Mga tao. 40 anyos na si Tangmin. Kung wala siyang pagsisikap, hindi sana naipanganak ang bata. Ngunit hindi pa rin nila ito tinatanggap. Hindi sila karapat-dapat maging tao. Gusto ng mga tao na bumili ng ating mga produkto. Sinasanay nila akong tulungan. Bilisan mo na, pumayag ka na. Kung ganoon. Kayo, si Shen Yu at ako, para lang mabuhay. Hindi kami gaya ng angkan ng mga Shen. Ang batang ito, kahit saan man ito galing. Aalagaan namin ito ng mabuti. Tumawa ka ng malakas, sandali lang. Iiyak ka rin mamaya. Mga tao, tulungan ninyo si Tangmin. Bumili lang kayo ng 1 kahon ng gatas. Mga tao, ang kinabukasan ng mga bata. May kasabihan, kung may gatas ka, may ina ka. Lahat ay magiging magulang. Ang mga magulang ay nag-aalaga sa mga anak. Salamat sa suporta ng lahat. Ang batang ito ay ipinanganak na may pagdurusa. Ako ang kanyang ina. Talagang hindi ko kayang tiisin. Tama, napakaawa ng bata. Wala siyang ama. Meron lamang siyang ina. At mahal siya ng kanyang tiyuhin. Ngunit mahal na mahal ko pa rin ang bata. Salamat sa inyong lahat. Lahat kayo, nagtatanghal ng maraming gintong sasakyan at bulaklak. $10,000. Yaman na. Salamat sa inyong lahat. Naramdaman ko ang pagkatao. At ang tapat na pagmamahal.
Salamat sa inyong lahat. Kung wala kayo, hindi ko magagampanan ang pagpasok sa tahanan ng mga Shen. Ito mismo ang dapat nating gawin. Tama nga. Mga ganitong bagay, sino man na may konsensya, ay handang tumulong. Anong nangyari? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. May resulta na. Malapit nang mahayag ang katotohanan. Kailangan mong kilalanin ang aking anak na lalaki. At ibigay mo sa akin ang karapatan sa mana. Kung ang batang ito ay anak ng aking ama, lahat ng iyong hinihingi, papayag ako. Yan ang sinabi mo. Makinig kayong lahat. Natatakot ako na balang araw ay itatanggi ng pamilya THM. Noong panahong iyon, lahat ng tao roon, kailangan akong tulungan. Tumahimik ka, sinasabi ko sa iyo, naghihintay ng mga resulta, ihuhulog kita sa kulungan. Noong panahong iyon, bulag talaga ako. Bakit ako tumulong sa iyo? Nakita na ba ng lahat? Sa harap ng lahat, nigil din sila na takutin si Tangmin. Ako ang prinsesa ng pamilya Shen. Kung ang batang ito ay anak ng ama ko, lahat ng hinihingi ni Tangmin, sumasang-ayon ako. Pero, kung hindi naman pala anak ng ama ko ang bata, may hinihingi rin ako, paninigurado ko, anak nga ninyo iyan. Kung hindi, sasang-ayon ka ba sa hinihingi ko? Sige. Sabi mo, ano ang kahilingan mo? Kung ang bata ay hindi anak ng aking ama, dapat mong bayaran ang lahat ng pinsala sa aking pamilya. Lahat ng pinsala, sige. Pumapayag ako. Ang batang ito ay tiyak na anak ng Pangulong Shen. Mga kaibigan, kailangan nyo talagang tandaan. Dahil sa tulong ninyo, nakapasok ako sa bahay ng mga Shen. Ibalik ang aking kadalisayan. Sige na, sige na, sige na. Ipakita ang resulta. Ipakita mo na ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagsusuri. Ang anak ng Chairman Shen. At si Tangmin. Ako na mismo ang mag-aanunsyo ng resulta ng pagsusuri. Sa dalawang panig. Walang kaugnayang dugo, hindi pwedeng mangyari. Ano, bakit ganito? Ito. Hindi pwedeng mangyari, walang kaugnayang dugo, ito sa kondom na ito. Siyempre kay Chairman Shen ito. Ito, bakit ganito? Hindi ako nagkakamali, di ba? Walang ugnayang dugtong. Ang bata ay hindi anak ni Chairman Shen. Kaya naloko tayo ni Tangmin. Nagsinungaling ka. Imposible, hindi ito maaari. Shen Yu. Sigurado akong sinuhulan mo ang doktor. Tama. Hindi mali. Ikaw ang naghanap ng doktor. Sigurado akong sinuhulan mo ang doktor. Walang silbi ang resulta na ito. Totoo ang resulta ng pagsusuri. Ang lakas ng loob mong sisihin ako. Ang mga proseso ng pagsusuri, maaaring suriin ng lahat. Hindi namin kailanman pinagsisinungalingan ang mga resulta. Hindi mo pa rin inaamin iyon. Ang batang ito. Mula sa aking sinapupunan ang pinagmulan. Ginahasa ako ni Chairman Shen. Totoo ito. Oo nga, papatayin kita. Security. Paalisin ninyo sila, tatawag ako ng pulis. Bitawan ninyo ako, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, karapat-dapat ka sa ganito. Bitawan mo ako. Hindi kami sisuko. Peking resulta ang pagsusuri. Bitawan mo ako. Ikaw, kayo'y talagang labis-labis. Kayo'y nang ahas na hayagang magpanggap, napakaaksaya ng oras. Peking resulta ng pagsusuri, anak ito ng Chairman Shen. Saan kayo pupunta? Huwag kayong umalis. Huwag mong isipin na. Titigil na ako. Mga tao, ang pangalan ko ay Tangmin. Ang batang ito ay anak ni Chairman Shen. Ano ito? Kalmado ka lang. Agad na tawagan ng pulis para iligtas ang tao. Ginahasa ako ni Chairman Shen. Pinilit niya akong ipanganak ang bata. Akala ko tatanggapin nila ang batang ito. At aalagaan ito.
Ngunit talagang hindi nila tinanggap ang batang ito. Kumonekta pa sila sa paggawa ng pekeng resulta ng DNA test. And gumawa sila ng pekeng resulta ng pagsusuri. Tang Min. Humihingi ako ng tulong mula sa lahat. Tulungan ang bata at si Tang Min. Talagang wala na kaming daan. Ayaw ko nang mabuhay. Pupunta na akong mamatay. Huwag. Huwag kang tumalon. Walang kasalanan ng bata. Tumingin kayo. Talagang ayaw ko nang mabuhay. Maaaring hindi ko kailangan ng pera. Ngunit ang aking dangal ay dapat panatilihin. Huwag ganyan. Wala akong niloko. Ako ay isang mabuting tao. Ngunit bakit nila ako na ganyan? Tang Min. Ang mayayaman ay maaaring gumawa ng lahat. Ngunit ito ay 3 buhay. Hindi ito kayang gawin ng pamilyang Shen. Nanunood ako ng livestream. Nakita ko pang sinungaling si Tang Min. Ngunit pinatunayan ni Tang Min. Natiyak na totoo. Ginoong Shen, paparating na ang pulis. Gusto nang tumalon ni Tang Min sa gusali. Naniniwala ang lahat kay Tang Min. Hindi sila naniniwala sa resulta. Malakas ang pagbagsak ng stock ng kumpanya. Ngayon, isa sa panganib ko ang buhay ko. Para maipakita ko sa inyo, ang tunay na mukha ng pamilyang Shen. Huwag, sila ay ang pamilya Shen. Sila ang mga tao na gustong iwanan ng bata. Ngayon ay gagamitin ko ang aking buhay upang makita ng lahat ang tunay na mukha ng pamilya Shen. Huwag. Sila ang gustong iwan ng bata. Sila talaga ay mga mamamatay tao. Huwag. Tang Min. Maging kalmado ka. Ayaw ko nang marinig pa ang sasabihin mo. Kung hindi mo aaminin na anak mo ang bata, magpapakamatay ako rito mismo sa harap mo. Kalma lang. Huwag kang gagalaw. Huminahon ka. Kung ano man yan, sabihin mo sa amin. Tutulungan ka namin. Ngayon. Gagamitin ko ang aking buhay at ng bata upang patunayan ang aking kawalang sala. Tang Min. Ang bata ay maliit pa. Mayroon siyang mahabang hinaharap. Bumaba ka at makipag-usap. Hindi kayang gawin ng asawa ko ang ganitong bagay. Nanay. Sumayaw ka na. Sumayaw ka ngayon din. Hinihintay kita sumayaw. Kung maglakas loob kang sumayaw, ako ang bahala sa libing mo. Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo, Shen Yu? Huwag kang dumaan dyan. Sumayaw ka. Hindi ba gusto mong sumayaw? Sumayaw ka na ngayon. Ang batang ito, aalagaan ko siya para sa iyo. Bitawan mo ako, nasa katinoan ka ba? Tingnan nyo. Sobrang baliw siya. Gusto niyang pumatay. Bitawan mo ako. Huminto ka. Shen Yu, okay ka lang ba? Tatay, ayos lang ako. Oh Diyos ko. Hindi nila tinanggap ang pagkakakilanlan ng bata. Ngayon gusto pa nilang pumatay. Sige, sige. Huwag nang sumigaw dito. Huwag nang magpanggap, sabihin mo na ng diretso. Ano ang gusto mong gawin? Tumahimik ka. Nandito tayong lahat. Kung may nangyari, sabihin mo ng malinaw sa amin. Mga gwardya.
Salamat sa iyo. Kung wala ka, nawala ko na ang tanging kamag-anak ko. Huwag kang mag-alala. Nandito kami. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa kanila. Sa totoo lang, gusto lang naming patunayan ang aming inosensya. Pero, paulit-ulit nilang pinapaniwala ang mga pekeng resulta ng pagsusuri. Gusto lang naming makarating sa korte para ma-recheck ang mga gene. Ibalik ang pagkakakilanlan sa bata. Tama ba? Pumunta sa hukuman. Ang batang ito, siya ay ipinanganak mula sa kahihiyan ng Pangulong Shen. Gusto ko lamang patunayan ang aking kawalang sala. Dalhin ang masama sa harap ng batas. Nakita ko mismo ang kondom. Ang batang ito, siya ay tiyak na anak ni Shen Wei. Sige, magpunta sa korte. Ang pagsusuri sa DNA ay walang problema. Pero, hinihiling ko na ang paglilitis ay i-live stream sa publiko. Sang-ayon ako. Sa nakaraan, ang aming pamilya ay nagkawatak-watak dahil sa opinyon ng tao. Sa buhay na ito, kailangan mong magbayad. Si Tang Min ay nagdemanda kay Shen Wei ng panggagahasa. Nagsimula ang paglilitis. Inaanyayahan ng lahat na umupo. Punong hukom. Siya, insulto niya ako. Ayaw pa rin niyang aminin ang katotohanan. Hindi kita hinawakan. Huwag kang mag-imbento dyan. Tingnan mo siya. Manahimik ka. Pakisumitin na po ang inyong reklamo, Tang Min. Punong hukom. Ako ay malapit na kamag-anak ng asawa ni Shen Wei. Dahil sa pagtulong sa kamag-anak, kaya't pumunta ako sa kanilang bahay bilang yaya. Ngunit hindi ko inaasahan na may masamang balak si Shen Wei sa akin. Ininsulto niya ang aking dangal. Ang bata sa aking sinapupunan. Iyan mismo ang ebidensya. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Sa oras na iyon, malinaw na may utang ang asawa mo. Pumunta ka sa bahay ko dahil inutusan kang magbayad ng utang. Mabait akong tinanggap ka bilang tagapag-alaga, at tinulungan kang magbayad ng utang. Wala kang hiya, Daimei. Noong una, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Akala ko lang, maghahanap ako ng trabaho para magkaroon ako ng mas magandang buhay. Ngunit hindi ko inasahan. Naiiwan mo ako sa bahay mo. Pinilit mo akong maging katulong para pag-ipunan ako. Naniniwala ako kay Tang Min. Napakasama talaga ng loob ng mga mayayaman. Tama, matanda na si Tang Min. Pero naglakas loob pa rin siyang manganak. Mukhang alam din ni Daimei ang nangyari. Napakasama talaga ng pamilya Shen. Katahimikan. Walang silbi ang maraming salita. Hukom. May ebidensya po ako. Nasa USB po ito, na naglalaman ng CCTV sa bahay ko. Totoo ba o hindi ang mga sinabi ni Tang Min? Nasa loob po ito. Si Tang Min ay karaniwang nakatira sa bahay ng Shen. Hindi katulad ng sinasabi niya. Ang buhay na ito kumpara sa Daimei, wala namang pinagkaiba. O Diyos ko, maaari bang ituring ito na isang katulong? Talagang wala siyang kaiya-hiya. Hindi naman. Hindi ito katibayan ng anumang bagay. Ang mga kinakain at ginagamit ko sa bahay ay nakuhanan ng CCTV. Lahat ng ito ay may pahintulot ni Daimei. Hindi ko hahayaang hawakan ninyo ang mga ito. Ganoon na nga. Siyempre, hindi ninyo aaminin. Kahit na wala sa inyong pahintulot, ang bata sa aking mga kamay. Tiyak na anak ito ni na Shen Wei at ako. Gumagamit ako ng kaunti, ano naman masama rito? Isa rin akong bahagi ng pamilya Shen. Mag-relax ka lang. Ang surveillance camera sa bahay ko. Maaaring i-record ang lahat ng iyong ginagawa. Ang sinasabi ni Tang Min ay hindi totoo. Tama nga,
Ang nasa video ng surveillance. Hindi siya mukhang katulong. Ang bahay ng mga Shen ay hindi tulad ng sinasabi niya. Huwag magpaloko sa Shenyu. Kahit na ako ay nasa bahay ng mga Shen. Masarap ang pagkain. Ano naman kung may mga gamit? Walang paraan upang mapunan ang mga sugat na ginawa sa akin ng pamilya Shen. Tama. Tama nga. Tama rin ito. Hindi tayo maaaring magtiwala ng 100%. Hindi ito maipapakita kung kanino ang bata. Kailangan ng pamilya Shen na magbigay ng ebidensya tungkol sa bata. Walang kabuluhan ang mga ito. Suriin ang DNA ng bata. Punong hukom. Mayroon pang pangalawang surveillance video sa USB. Pakiusap, ipakita ito sa lahat. Ang ebidensyang ito ay direktang magpapatunay na walang sala ang aking ama. Aking tinutulan. Aking tinutulan. Si Tang Min ay 40 taon na. Ang pagbubuntis niya ay lubhang mahirap na. Hindi niyo pa rin ba kinikilala ang katotohanan? Ang pamilya Shen, mayroon pa ba kayong pagkatao? Ang lahat ay malilinaw sa video na ito. Kung ang aking ama ay talagang nakasakit kay Tang Min, tatanggapin namin ang parusa ng batas. Ikaw. Tumahimik ka. Walang bisa ang pagtutol. Shengyi. Nakita ko na ang kondom. Natalo ang pamilya Shen sa kaso. Kung ang batang ito ay anak ni Chairman Shen, kailangan hatiin ng pamilya Shen ang kalahati ng kanilang ari-arian sa bata. Ang dalawang magkapatid na ito, napakadelikado. Tang Min. Shengyi. Ang magandang pangarap ninyo ay masisira. Pagkatapos ng pagsusuri, deklara ko, itong batang ito, walang relasyon ng ama-anak kay Shen Wei. Imposible. Bakit wala silang ugnayang dugo? Siguradong nagkamali kayo. Pakisuri ulit. Tahimik. Matapos ang paglilitis tungkol sa kasong isinampa ni Tang Min laban kay Shen Wei sa kasong panggagahasa, nagbigay ng hatol ang korte. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, Shen Wei ay inosente. Magaling. Tatay, nanay. Ayos lang. Imposible. Bitawan mo ako, imposible. Ang kondom na yon ay kay Shen Wei. Ang bata ay anak ni Chairman Shen. Ang resulta ng pagsusuri ay katotohanan. Tang Min, ikaw at ang iyong kuya ay laging nangangarap na yumaman. Sa panaginip, lahat ay nasa inyo na. Siguradong may ginawa ka. Ano naman? Sayang naman. Ang batang ito ay hindi anak ng aking ama. Noong araw na iyon, talagang nabulag ako. Tinulungan ko pa ang isang taong tulad mo. Ang lahat ng pinagdaanan natin sa nakaraang buhay. Ngayon naman ang iyong turno. Tatay, nanay, tera na tayo.